Dalawa sa pinakamabangis na debater sa House of Representatives, Albay 1st District Representative Edsel Lagman at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ay nagdebate kung ang salitang "till death do us part" ay matatagpuan sa Biblia. Naganap ito sa sesyon ng plenaryo Lunes ng gabi, March 11, sa panahon ng interpelasyon sa Proposed Absolute Divorce Act. Itinaguyod ni Lagman ang posibleng landmark na panukala. Tumayo si Marcoleta sa plenaryo upang tutulan ang panukalang batas sa batayan na "till death do us part" ay biblikal. Dalawang tao na humarap po sa kabanalan ng pagsaisang dibdib. Hindi po ba ang malimit nilang sinasabi, for better or for worse? Sa karamdaman o sa kalusugan, till death do us part, Sir Speaker. Ang praise ay ang pinakasikat lamang na bahagi ng isang wedding vow, at isang bahagi ng sumpaan ng mag-asawa. Itong "till death do us part" wala naman ito sa Biblia, and I would challenge the distinguished Marcoleta to point to the Bible if there is such a term there or a phrase there. Ang pagmamatuwid ni Lagman. When we say "till death do us part," this is not even biblical. Ayon sa Bicolano, ang phrase ay unang pinasikat, kasunod ng unang pag-imprenta ng aklat na Common Prayer sa England noong 1549. Yun daw pong "till death do us part" is not biblical. I will humbly disagree. Nasa Biblia po yun. Walang sino man ang pwedeng pahiwalay do sa pinagsama ng Diyos. I would challenge the distinguished Marcoleta to point to the Bible whether there is such a term that Tinanggap ni Marcoleta ang hamon na hanapin ang partikular na sipi sa banal na kasulatan at tumaya kay Lagman na bawiin ang kanyang sponsorship sa pro-divorce bill kung makita niya na may nakasaad sa Biblia. Kung hindi, ay imumungkahi ng Sagip Solon na babawiin niya ang lahat ng kanyang interpellation. I will accept the challenge, Mr. Speaker. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your sponsorship? please show it now. If you are accepting the challenge, could you tell us where in the Bible this phrase "till death do us part"? Sa kabila ng pagsasabing hindi siya atras sa kanyang sponsorship, pinangahasan pa rin ni Lagman na banggitin ni Marcoleta ang espesipikong kabanata at talata ng Biblia. Gayunpaman, si Marcoleta ay nagbigay ng suspense sa mga paglilitis nang humingi siya ng oras upang kunin ang kanyang mga tala mula sa kanyang opisina. Tinapos ng dating Deputy Speaker ang kanyang interpellation, ngunit eksaktong bumalik pagkaraan ng 4 na minuto na binasa ang talata. Citing 1 Corinthians chapter 7 verse 39, which reads, and I quote, "A woman is obligated to stay in her marriage as long as her husband is alive. But if her husband dies, she is free to marry whomever she wants. Only So this really means till death do us part, one must die first for you to be able to marry somebody else," sabi ni Marcoleta. Ngunit nabanggit ni Lagman na hindi nito ibinigay ang pariralang hinahanap niya. In fact, what he said was only with respect to the woman, not to the husband. That is completely different from "till death do us part," which is addressed to both the husband and the wife, sabi ni Lagman. In fact, what he said was only with respect to the woman, not to the husband. It is here that when the husband dies, the woman can remarry. But it would be better if she does not remarry. That is completely different from "till death do us part," which is
Sinabi pa ni Lagman na ang kamatayan sa kontekstong ito ay maaaring mga hulugan ng pisikal na pagtigil ng buhay o isang metapora na ang pag-ibig, paggalang at pagpapaubaya sa pag-aasawa had already ceased at walang paraan para magkasundo ang mag-asawa. Sumagot si Marcoleta sa pagsasabing hindi niya alam na hinahanap ni Lagman ang eksaktong phrase, word for word. I did not know that my good friend, the sponsor, is after the exact word, till death do us part. Tinapos nila ang debate sa isang kaaya-ayang tala, kung saan pinasalamatan pa ni Lagman si Marcoleta sa kanyang homilya. Ang diborsyo ay isang madamdaming paksa sa Pilipinas, na isang bansang karamihan ay Katoliko. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga ilang bansa sa mundo na hindi kinikilala ang diborsyo. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.